Mga kapatid kay Kristo. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo na ng Kwaresma. Tinatawag din ito linggo ng Letare, at ang Letare ay nagmula sa salitang Latin na ang ibig sabihin kagalakan, pagsasaya o rejoicing sa wikang Ingles. Kung inyo pong mapapansin, simula buksan natin ang Kwaresma noong Miyerkules ng Abo, 26 na araw na po ang nakakalipas at masasabi natin tayo po ay nasa kalagitnaan o kalahating bahagi na ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Kaya po ang magandang katanungan sa araw na ito, kamusta na po ang mga ginagawa ninyong pagninilay at pagtitika? Nagiging tapat ba tayo sa ating buhay panalangin, buhay pag-aayuno, at buhay pagkakawanggawa? Ito ba ay nagtutulak sa atin tungo sa pagbabago ng ating sarili? At nagbubunga na ba ang ating mga sakripisyo? Kaya nga kung inyong mapapansin, ang mga pari ay nakasuot ng kulay rosas na kasulya bilang palatandaan na sa gitna ng ating pagsasakripisyo, pagtitiis at pagtitika ay mayroong kagalakan. Mayroong tayong inaasam na muling pagkabuhay. Kaya nga, tunay ding nagagalak tayo dahil ang binibigyang diin sa ating ebanghelyo ngayon ay ang imahe ng ating Diyos Ama at isa siyang maawain at mahabaging Diyos Ama. Ang kaniyang awa ay bukas para sa lahat, lalong-lalo na sa mga makasalanan. The mercy of God is open to all, especially to those who are sinners. Uulitin ko po, napakahalaga nito at naway lagi nating dadalhin sa ating mga puso. That the mercy and compassion of God is open to all, especially to those who are sinners. Alam ninyo, ang Panginoong Diyos natin, laging naghihintay. Hinihintay tayo na magbalik loob. Bagamat tayo ay puno ng kasalanan, ang Diyos nakahandang patawarin tayo sa ating pagkakamali at pagkukulang. Kung babalikan po natin ang lumang tipan, inihayag ang Diyos ang kaniyang sariling bilang ako nga. I am who I am. Siya ay isang Diyos na hindi nagbabago. Siya nga ang tunay na nagmamalasakit. Siya nga ang handang palayain tayo mula sa kuko ng kasalanan. Siya nga ay tunay na Diyos na maawain at mahabagin. Kaya nga, sinabi ko kanina, handa ang Diyos na palayain tayo. Palayain tayo sa dami ng ating kasalanan, palayain tayo upang makapagbago ng buhay, palayain tayo upang magkaroon ng isang bago at malinis na puso. Gayunpaman, kailangan nating makipagtulungan sa Kanyang grasya upang matanggap natin ang Kanyang awa at habag. Kailangan magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga kung inyong matatanong, Father, ano nga ba ibig sabihin ng pagsisisi? Ay alam niyo po, mayroong 2 yugto ang pagsisisi. At ang yugtong ito, dito natin mauunawaan kung ano ang ibig sabihin nito.
Ang unang yugto ay tinatawag na alam natin tong lahat, metanoia, na nangangahulugang pagbabago ng puso. Sa yugtong ito ng isang tao, nauunawaan, nararamdaman, at napagtatanto niya na siya ay makasalanan. Kaya ninanais niya na magkaroon ng pagbabago, lalong-lalo na sa kaniyang panloob na disposisyon o yung tinatawag nating internal disposition. Naghahangad siya na baguhin ang mali at ituwid at gawing tama. Kaya ang una niyang gagawin, siya ay hihingi ng kapatawaran dahil nais niyang magbago na ng buhay. Pero alam ninyo, mayroong ikalawang yugto at ito ay tinatawag na ope, na ang ibig sabihin, pagbabalik loob sa Diyos. Kasi hindi sapat na maghangad tayo na magbago ng puso. Yung iba, nagsisisi sa kasalanan, humihingi ng tawad, pero pagkatapos ng isang linggo, pagkatapos ng isang buwan, pagkatapos ng 2 buwan, nagbabalik sa paboritong kasalanan. Hindi na nagbabalik loob. Sa ikalawang yugto, dapat mayroong pagbabalik loob. Kaya nga, you cannot repent your sins if you remain at the venue of such sins. There must be a positive movement towards God. Nalaman nating kompleto ang 2 yugtong ito sa kwento o parabola na ating narinig. Ang parabola ng alibughang anak. Ano ang ginawa ng anak? Una, napagtanto niya na siya ay nagkasala. Kaya ang una niyang ginawa, humingi siya ng kapatawaran sa kaniyang ama. At anong ginawa niya? Umalis na siya sa kinaroroonan ng kaniyang kasalanan at siya ay nagbalik loob. Dito napunuan yung 2 yugto. Nagsisi sa kasalanan, humingi ng tawad, at nagbalik loob. Ibig sabihin, hindi na binalikan ang dating makasalanang buhay. Kaya nga ito yung sinasabing paglundag mula sa kasalanan patungo sa isang bagong buhay. Kaya hindi sapat na inaamin lang natin at humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Kasi minsan, ang daling magsabing sorry, no? Pero after that, wala naman tayong ginagawang aksyon. Alam niyo po, ang aksyon na hinahangad sa atin ng Diyos is to avoid occasions of sins. Na wag na tayong mahulog muli sa lugar ng ating pagkakasala. Kaya tatandaan ninyo ang 2 yugtong ito. Napakahalaga sa panahon ng Kwaresma. Metanoia, conversion of hearts, pagbabago ng puso, pagsisisi sa kasalanan, at ikatlo, ope, o ibig sabihin, pagbabalik loob, pag-alis mula sa mundong makasalanan patungo sa isang bagong buhay. Kaya mga kapatid kay Kristo, napakaganda ng hamon sa atin at paanyaya ng Ebanghelyo. Kagaya ng alibughang anak, aminin natin at dagukan natin ang ating mga puso at sabihin natin sa Diyos na tayo ay makasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Kanya sa lahat ng ating pagkakamali at pagkukulang sa buhay. At hindi natatapos sa paghingi ng tawad, mahalaga ang ikalawang yugto, ang pagbabalik loob, ang pagbabalik sa Diyos at paghinto sa paggawa ng masama at hindi mabuti. Amen. Please all rise and let us all profess our faith.
I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the